kayo naman, ang inyong pananaw ay, kumbaga, let's play it safe. Kung ito ay papayagan ng ehekutibo, sige, dapat magkakaroon ng concurrence ang Senado. Parang ganon. Opo. Opo. Kasi in fact po, naging petitioner ako dun sa pag-alis ng presidente na walang Senate concurrence. Nag-file po ng petition sa Supreme Court, yung Philippine Coalition for the ICC versus Executive Secretary, na sinama po sa Senator Pangilinan versus Cayetano. At doon po nasabi po ng Korte Suprema na yun nga, wala nang nakalagay na provision sa Senate concurrence na dapat din may Senate concurrence sa pag-withdraw. So nakita ko doon na parang walang talagang any shadow of doubt. Mag-concur na rin yung Senado. Anyway, kung may basbas na po yan ng presidente, hindi na po yan malayo na yung majority sa Senate ang mag-concur na rin ng 2/3 vote. Okay. And so, kumbaga, ito yung ang point niyo rito para maging malinaw na tayo rito. Kasi, nung umalis tayo, hindi naman nakinonsulta ang Senado eh. Nung umalis tayo dyan, alis na kami. Ang Senado, wala namang nagawa, wala namang imik. And so, pagbabalik tayo, pagbabalik tayo, yung binabanggit nga ni Drilon, nung umalis kayo, di naman yung pinagpaalam sa amin eh. Kung babalik kayo, wag nyo na rin pagpaalam sa amin, kayo-kayo na lang, executive na lang. Kumbaga, yun yung point niya. Yung point naman ninyo ay, hindi, linawin na natin, once and for all, aalis man or magre-rejoin ay kinakailangan na magka-concur or sasang-ayon. May oo ang Senado. Opo. At ito, Togs, gusto ko lang i-emphasize sana sa Senate concurrence na 2/3 vote para sa ICC Rome Statute, sana nakalagay na rin doon sa Senate concurrence na yan na kung mag-withdraw man ng presidente, kailangan may concurrence din ng Senate para wala na pong kawala. Kailangan po talaga ang Senado kahit sa pag-withdraw.